ito kailangan nyo malaman. Hindi makakapasok ang sinuman sa Malacanang. Magsusumpa na si Inday Sara ay sangkot sa mga mga kitilan doon sa Davao. Ito ang Wow Trending. Vice President Sara Duterte gustong gorgorin daw ni First Lady Liza Marcos dahil ang muling pagpasok daw ng ICC sa Pilipinas ay may basbas ng First Lady at ang target daw ay alisin si Vice President Sara Duterte sa mapa para wala na silang kalaban na malakas. Sa survey na lumabas ng mga presidential candidate sa 2028, nangunguna pa rin si Inday Sara Duterte. Pero para magawa nila ang kanilang plano na sirain ang imahe ni Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte, dito pinapasok nilang muli sa eksena si Arturo Las Cañas. Kung noon ay wala naman si Inday sa picture, ngayon kasama na ito sa pinaiimbestigahan ng ICC dahil sa tukhang. Dahil sa muling paglutang ni Arturo Las Cañas, idinawit niya si Vice President Sara Duterte sa issue ng EJK. Ayon pa nga sa kasamahan dati ni Las Cañas na hindi pumirma dahil medyo kaduda-duda ang kasunduan. 19 million daw ang down payment na hinihingi ni Las Cañas noon para sirain ang pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte at idawit sa Davao Death Squad na issue. Kung 19 million noon ang down payment nila kay Arturo Las Cañas, magkano naman kaya ang ibinayad nila ngayon kay Las Cañas para sirain o idawit si Vice President Sara Duterte sa issue ng ICC? Kaya dito ang mga netizen ay nanggigil. Kasalanan ng mga Duterte ito. Kung noon pa sana ay napagplanuhan nila kung sino ang susunod na Pangulo, si Inday ba o si Bongo, sana wala na tayo sa kalagayan na ito. Sana ay si Inday na lang ang nagpresidente. Pinaglaruan lang nila ang kahinaan at emosyon ng mga Pilipino. Sorry, but isa ka rin sa naging dahilan kung bakit napaupo si Marcos. But hat off. Ako sa katapangan mo at pagmamahal mo sa bansa, nandyan na yan. Ang taning, what is next? Hanggang 2028 bang magtiis ang taong bayan? Iilan lang silang nagpapatakbo ng bansa. Bakit di pa sila mag-alsa? Hihintayin pa ng Duterte na mabalahura sila? Nakikipagplastikan na lang sila kung kumilos na si Inday. Ngayon na, very true. Walang makakapasok sa Malacanang unless na may go signal sa presidente o sa First Lady. Sa personality ni Liza Smugs, di yan papatalo. Huwag matakot. Kahit kanino man, mas matakot tayo sa Diyos. Si Liza, may taning na rin yan. Bukas, malaman natin ang resulta ng masamang gawain nila. Keep on praying. God is good. I'm not surprised. Matagal nang nilalaro ni BBM si Sara at lahat ng ginagawa at desisyon ni Romualdez ay kasama si BBM. Alam ni BBM. Yan kaya nga ni minsan ay di natin naringgan si BBM na sinasaway niya si Romualdez. Nako, sino ba ang binoto ko? Si Inday Sara at Marcos? Bakit parang si Liza at Martin Romualdez ang presidente at si Liza ata ang bise? Gulo. Kakalito ng mga politiko. Nakakagigil na ang kasamaan ng asawa ng Pangulo, kapangyarihan ay dapat wakasan. Kalad ka rin palabas ng Malacanang, wag nang patagalin bago pa magdanak ang dugo. Na ito talaga yung plano ni Liza. Okay? Ito talaga yung plano nung hindi pa napapabagsak. Hindi pa nasususpend ang SMNI, hindi pa natatanggal yung Facebook page ko, yung dati, Maharlika Boljakera, yung dalawang Facebook page ko na disable. Kinuwento ko na dito sa inyo. Actually, inulat ko na sa inyo, mga kababayan, na gagamitin nila si Trillanes, and now, Loca Trillanes, active na active siya. And ngayon, si Las Cañas, na nire-recycle yung mga issue, yung mga lumang issue na pinagbibintang nila kay Pangulong Duterte, and now ay dinamay na nga si Sara. Okay, umpisa natin dito yung ICC na ngayon ay actually umuwi na yata, di ba? Umuwi na yata ngayong araw na ito. Aba, ang daming palangga. Paki-share naman dyan. Okay, ang title natin today ay ICC binasbasan. Okay, so binasbasan talaga yan ni Liza. Kasi nga, ang punot dulo talaga ng lahat ng laban natin dito ay yung acting president, okay, na asawa ni Kuting. Siya talaga ang punot dulo ng lahat dahil nga gusto niyang manatili ang kanyang pamilya sa pwesto for 3 terms. Naibukailan naman na yan ni Senator Amy, di ba?
doon sa pagpupush nila ng ICC na yan. But anyway, ng ICC ng People's Initiative. So itong ICC na ito na kung saan ay tinanggap ni Bersamin sa Malacanang, mga kababayan, utos ni Smugs yan. Bakit kamo? Hindi makakapasok ang ICC o kahit sino, kahit mga ex ni Kuting. Ito kailangan nyo malaman. Hindi makakapasok ang sino man sa Malacanang. Okay? Sa Malacanang, kahit kaklase ni Marcos Jr., kahit ex niya, kapag hinarangan ni Liza. Ganyan kabalahura, ganyan po kadugyot ang babaeng yan. Walang makakapasok sa Malacanang na akala niya, pagmamayari niya, akala niya, palasyo niya. Okay? Akala nila sa kanila hanggat walang go signal ni Liza. So sa makatuwid, mga kababayan, itong pagpasok ng Irene Khan, okay, dyan sa Malacanang at tinanggap ni Bersamin na kesyo straightforward or, mas madibdiban ang kanilang pag-uusap ayon sa, sa pinahayag nila dyan sa mga media, sabi ko nga, bas-bas lahat ni Liza yan. Imagine nyo, you open your mind, mga darling, mga palangga, lalo yung mga men in uniform, no? Kung totoo ang sinasabi ni Marcos Jr., ni Kuting ng Norte, ni Polboronic, yung Addictus Benedictus ng Polboron, na sinasabi niya pag ini-interview siya ng media na inihingi ang kanyang opinion yung pagpasok ng ICC. Ano ang sinasabi niya? 100 times ko na yan sinasabi. It's 100 times na hindi natin dapat inaalaw itong mga ICC. Okay, ang ICC dahil tayo ay masariling soberenya, that's BS. Kung hindi niya inaalaw, alright? Yes, Judy Ann Barquilla, yes, I'm under the weather, but the weather is so strong. The weather is still strong, darling, para sa mga mga kalaban ng bayan. Ngayon, mga kababayan, so lagi sinasabi ni Kuting na hindi natin papayagan yung ICC o napag-usapan na yan ng panahon ni Pangulong Duterte na hindi dapat pinanghihimasukan ng mga ganito-ganyan chuchu-chuchu. Diba? Hindi makakapasok palangga ang ICC sa loob ng Malacanang kung walang basbas ni Kuting. Hindi naman si Bersamin lang ang magdedesisyon. Si Liza ang may desisyon ng lahat. So kung liwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, ang kalaban talaga ng bayan, paulit-ulit ko kaya hindi ako magsasawa na araw-araw sasabihin ko ay ang ahas na ito at saka si Kuting. So tinignan natin, sino ba itong, di ba, nung December, sinabi ko na may pumasok na, okay, December, okay, tignan natin dito okay, na ICC, okay, tignan natin si ICC, anong pangalan nila? Pumasok na, alright. Okay? So, ito yung pangalan niya. Nasaan yung pangalan nun? Alright. Okay, ICC. Okay. Ayan. So, noong January 22, naiulat ko na to sa inyo. Sino yung pangalan? Malacanang. Saan yung picture niya? So, may dalawang persona. Actually, may dalawang taga-ICC ang pinapasok na nga. Ayun, Daniels. Ito siya. Alright, tignan natin. Okay, ito. Si Chantal Dan. Nakita ko na palangga. Pakita natin yung mukha niya. Okay? Noong December pa lang, ano ba to? December ba to? Yeah. December pa lang ay nakapasok na actually ang ICC na pinangunahan nga nitong si Chantal Daniels at nung Cora Pronk Jordan. Ito yung mga mukha nila, oh. Okay. Yan, oh. Yan yung unang pumasok eh. Okay? Siya yung unang pumasok. Ngayon, pinayagan niyang DOJ. Alright? Okay, pinayagan niya ni DOJ ng Department of Justice. Pinayagan nila yan kasi yan po talaga yung
utos ni Liza Smuggs. Actually nga, may mga information nga ako dito, ebidensya na hindi na natin pwede ipakita kasi madidetect nila kung sino ang nagbigay sa atin ng information. Okay? Na pinapasok na talaga yan ni Lisa. Lisa lahat ang may gawa niyan. So ngayon, itong bago ngayon na in-entertain nila diyan sa Malacanang, ito si Irene Khan. Ano ba ang niyan? Ano ba ang role niyan? Okay, binasa natin yung kanyang pagkakakilanlan. Sino siya? Irene Khan is a Bangladeshi lawyer appointed as of August 2020 to be the United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion. Ngayon, mga palaga, sabi dito, the first woman appointed to this mandate. Ano ang mandate nito? 'Di ba? Ang sabi dito ay inappoint siya para sa kalayaan ng kalayaan ng pagpapahayag at ng opinion. Okay, the first woman appointed to this mandate. She previously served as the 7th Secretary General of Amnesty International. She was elected Director General of the International Development. Anyway, let's just focus on the freedom, yung kanyang mandate, freedom of expression and opinion. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, ang kanyang mandato ay tumulong internationally kung paano, ipahayag ang malayang pamamahayag at ang malayang opinion po protektahan ang freedom of speech ng ating mga tao, 'di ba? Kung ano yung nasasakupan niya doon sa ICC. Since nag-withdraw na nga tayo doon, 'di ba? Wala na tayo doon, and even the US wala na rin ang kami dito wala na rin kami doon. So ngayon nga mga palangga. So bakit ang issue ngayon nitong Irene Khan na ito is about yung mga war on drugs. Okay, yung mga biktima, yung mga na tsugi daw, okay, na tsugi no panahon ni Pangulong Duterte. Bakit yun ang tinututukan niya at nabasa ko na pinapakancel niya, inuutusan niya ang bansang Pilipinas, inuutusan niya si Lisa actually, na totally i-abolish ang NTF-ELCAC na kung saan lumalaban ito sa mga kakaliwang grupo. It just so happened na yung mga makakaliwang grupo ay kakampi na ni Lisa ngayon at ni Romualdez. Nakikita nyo naman dyan sa Congress. Magkakakampihan sila Castro. Sino pa nagpo-push at dinadamay si Inday Sara at si Pangulong Duterte, former na siya eh. So, sino ba ang nagdadamay dito kay Inday Sara? Hindi ba sila Franz Castro? Sino ba ang boss nila dyan sa Congress? Hindi ba sila si Tambaloslos? That's yung Speaker of the House. So, you connect the dots. Okay? Bakit nakapasok si Irene Khan sa Malacanang? Definitely, basbas ni Liza Smuggs. Bakit ang tinututukan niya is what? I-cancel ang NTF-ELCAC at parang ang gusto niya panagutin yung mga extrajudicial victims daw, ganyan-ganyan. Hindi niya trabaho, hindi niya mandato yan if you read about kung ano yung mandate niya. Freedom of expression. Dapat nga tutukan niya yung mga katulad ko, katulad ninyo na natatanggal yung Facebook page na hinaharangan ng buwakan ng inang gobyernong ito. O katulad ng SMNI. 'Di ba na si Doc Lorraine at saka si Ka Eric, 'di ba nagginipit diyan ng mga buwakan ng inang kongresista. Yan dapat ang tutukan niya. Well, anyway, Shina Kamura, thank you. So, anyway, wala naman siyang jurisdiction nga yung ICC. Wala na nga tayo diyan eh. 'Di ba? In the first place, bakit nung December nakapasok yan? Bakit inulat ko sa inyo na si Trillanes ay gagamitin nila para mag-ikot o maghanap ng mga susumpa na si Inday Sara ay sangkot sa mga mga kitilan doon sa Davao. See, lahat na sin-inform ko po sa inyo ay bumingo tayo lahat dito. Kumbaga, bumingo o naging balita. So, yan yung issue dyan. Okay? So, itong ICC na ito, pakana lahat at binubudol lalo tayo ng gobyernong ito. Alright?
Jessie Lacuata, okay? Uto-uto si Trillanes. Kita mo naman yan si Trillanes, okay? Nabolja ko yan, harap-harapan dito sa LA eh. Duwag nga yan, walang bayag, puti ang itlog. Puti ang itlog. So, si Liza, okay, kahit ano pang gawin ng mga mainstream media pagko-cover-cover, ito, hindi ka makakapasok sa Malacanang kapag hinarangan ka ni Liza. Even ang mga classmates ni Kuting na mga babae, even yung mga kaklase niya noong bata pa siya, yung mga kakilala niya na tumutulong o tumulong during the campaign, pag maganda ka, palangga, hindi ka makakapasok sa Malacanang kasi nuknukan ng insecure itong babaeng ahas na ito, itong babaeng butod. Kaya nga sabi ko sa inyo, buhatin nyo na yan. So, you talk about what? Freedom of speech. Dapat nga itong Irene na itong kana ito, tututukan niya yun eh. Di ba? Kung talagang concerned siya sa Pilipinas. Pero definitely, hindi sila concerned sa Pilipinas. Concerned sila dun sa mga iuutos sa kanila or kung sino ang kung sino ang makikipag-connive sa kanila, kung sino ang gusto nilang gipitin. And it just so happened na ang gusto nilang gipitin ngayon si Inday Sara kasi nga natatakot sila na pagdating ng 2028 hindi matutupad yung pangarap ni Liza at ni Tambaloslos. Pangarap ni Liza na in 2034 ay mapaupo niya ang kanyang anak na si Sandra. Okay? So ngayon, mga palangga, December, sinabi ko rin sa inyo na itutumba lahat. I-try nilang itutumba lahat. Ako, number one example. SMNI, number one example. Kasi nga, gusto nilang ibagsak si Inday Sara. I think, yeah, nung, 2022, sinabi ko na sa inyo na na-missed si Ahas ng text kay Inday Sara, di ba? Kung ano-ano sinasabi niya kay Inday Sara, dahil sa kalasingan niya, yung pangbubuli niya or yung pagiging inggitera niya, na i-forward niya kay Inday Sara yung message. Di ba? Sinabi ko sa inyo yan, mga palangga. So, noon pa lang, and even before pa na maupo si Kuting sa pambubudol, galit na nga si Liza sa mga Duterte dahil nga sa kanyang paghihiganti na hindi nga inupo si Kuting sa Department of Agriculture at doon sa inihingi niyang Department of Agriculture, yung una din sa DILG. Diba? Paulit-ulit na lang tayo sinabi ko sa inyo yan. So ngayon, gusto ipasara, CNN na hinto na. Yeah, I know, yung CNN na hinto na. So, hindi ko alam, wala pa tayong puting ahas kung ano yung eksakto nangyari sa CNN, pero imagine mo, only the Kuting administration na pasara yung, na purdoy ang CNN. Okay, let's talk about that later. Ngayon, mga palangga, Inday Sara gugurgurin ni Liza Smugs. So, kasi nga ang target talaga ni Liza Palangga, mabura ang mga Duterte sa usapin ng politika sa Pilipinas. Kaya naman, ginagamit niya ang pondo ng bayan para sirain si Inday Sara. Sino ang mga kasabwat ngayon ni